isang tahanan, hindi lang po isang bahay, pero bahay, bawat bahay, bawat bahay. Pinapahayag ang salita ng Diyos. Sabi ng mga sumusunod na talata, I have declared to both Jews and Greeks that they must turn to God in repentance and have faith in our Lord Jesus. So hindi pa rin po nagbabago ang mensahe ng Diyos. The methods may change, but the message is the same. Yes. Ang mga pamamaraan upang ipahayag ang salita ng Diyos ay po pwedeng nagbabago o naging iba-iba ang estilo. Ngunit ang mensahe pareho-pareho. Yes. Repentance Yes. and asking or acceptance of Jesus Christ as Lord and personal Savior. When Christ becomes our Savior, He paid the price. Yes. Let me say that again. When Christ became our Savior, Yes. He paid the price. Yes. But when Christ becomes our Lord, we pay the price. Nakuha niyo po ba? Binayaran ng Diyos ng kanyang dugo, ng kanyang buhay para maligtas tayo. Being a Savior. Pero nung pag siya ang Panginoon natin, tayo naman ang kinakailangan magbayad. So paano pamamaraan? We commit our life. We surrender our life. We submit our life to Him. The price and the cost is our own life. Our time, our commitment, our submission. Yung po ang presyo. Again, when Christ became our Savior, Yes. ano po? He paid the price. Yes. When He becomes our Lord, we pay the price. Dahil siya na po ang mangunguna at maghahari sa atin. The price of the task. Tumalo na po tayo dun sa verse 24 o verse 23. I only know that in every city, the Holy Spirit warns me that present hardships are facing me. However, I consider my life worth nothing to me if only I may finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me. Ano po sinasabi ni Pablo? Napakahalaga na tapusin yung trabaho. The price of the task is to finish it. The price of the task is to give our time to it. Ibigay natin yung panahon natin sa Panginoon. Ibigay natin ang lahat sa Panginoon. Then let's go to Mark 10, verse 17. Mark 10, verse 17. Right. Isa natin hanggang 23. Ito po yung istorya ng rich young ruler. Sabi ng salita ng Diyos, and Jesus, or as Jesus started on His way, a man ran up to Him and fell on his knees before Him. Tumakbo siya, dali-dali, at lumuhod kay Kristo. At sabi niya, good teacher, he asked, what must I do to inherit eternal life? Ano bang gagawin ko para makuha ko at makamtan ko ang buhay na walang hanggan? At sabi ng salita ng Diyos, why do you call me good? Bakit mo ba ako tinatawag na mabuti? Sabi ni Jesus. Jesus answered, no one is good except God alone. Ibig bang sabihin na sinasabi ni Lord na hindi siya Diyos? Hindi po, kabaligtaran. Actually, sinasabi lang niya sa tao, sa rich young ruler, sigurado ka bang sa tingin mo mabuti ako? Kung gano'n ang pagkakatingin mo sa akin, di Diyos ako. Yun ang ibig sabihin ng Lord. Implied or why do you call me good? Meron pong tanong eh. Tayo po ba, bakit natin sinasabing mabuti ang Diyos? Dapat meron tayong mabitawang salita. Dahil ganito ang ginawa mo, Panginoon. Dahil niligtas mo ako, Panginoon, kaya mabuti ka. Dahil pinagaling mo ako, Panginoon, kaya mabuti ka. Then, it only means that He is God.
Because good things come from God. Yes. Maybe ang ilan sa inyo sabihin, meron din good things yung ginagawa yung demonyo. Pero yun ay pangkimbabaw. Ang talagang motibo niya ay masama. There are good things. The whole truth, the whole good comes from the Lord. Purity. Sabi po ng Mark 10, verse 19, you know the commandments. Do not murder, do not commit adultery, do not steal, do not give false testimony, do not defraud, honor your father and mother. Ano po sinasabi ng salita ng Diyos? Anong binigkas na commandment nito? Sa New Testament, sa Old Testament, meron 10 commandments. Ano po yung 10 commandments? Yun yung AOJ students dito. Sa New Testament, ginawa na lang dalawa. Sinama rin sa love the Lord your God with all your heart, and your soul, and your strength. Love your neighbors as yourself. Secondly, love your neighbor as you love yourself. Sinamarize the Lord sa dalawa. Bakit? The first 4 deals with how we treat God. Yes. Relationship. Our duty and responsibility toward God. Yes. The next 6 deals with our responsibility or duty toward man. Yes. How do I treat God? How do I treat men? Amen. Yes. Ang binigkas po ng Panginoong Jesus ay yung trato lang niya sa mga tao. Di ba po? Sabi na Scripture, you know the commandments, do not murder, do not commit adultery, do not steal, do not give false testimony, do not defraud, honor your father and mother. Teacher, he declared, all this I have kept since I was young, or a boy, since I was a boy. Pero sabi ni Lord, Jesus looked at him and loved him. Napakahalaga po nun. Jesus looked at him and loved him. Mahal ng Diyos ang tao, pero nasa sa tao pa rin sa kasyahan. Kung tatanggapin niya ang pag-ibig ng Diyos. Sabi ng salita ng Diyos, one thing you lack, He said, go, sell everything you have, and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me. Ano pong punto nito? Napakalaga na abutin po natin ang mga mahihirap. Yes. May blessing po tayo. Mission coming from the US, yung guest natin si Pastor Ed Carey. Bigyan po tayo ng oportunidad na makilala siya at magkaroon tayo ng connection sa kanya, magkaroon tayo ng relationship sa church nila sa LA. At natanggap na natin yung 2 boxes of canned goods saka yung iba pang items. At yun po yung pamimigay natin sa ating mga kapatiran na underprivileged dahil gusto nating abutin sila ng pagmamahal ng Diyos. Hindi lang po tayo preach ng gospel, kundi nag-preach tayo ng gospel, binabahagi din natin kung anong meron tayo. Amen. Hindi po ba panahon, crisis sa Amerika, crisis sa Europa, crisis sa Asia, pero even though it's a critical time, this is the time that God is blessing us. Yes. It only proves that God is alive. Yes. It only proves that God will release His blessings to His faithful ones, Yes. to His faithful disciples. Yes. Pero ang punto kong gustong bigyan din pa dito, Jesus purposely omitted the first 4 commandments. Doon sa Mark chapter 10. Maganda ang kanyang relasyon ng batang ito. Maganda ang relasyon niya sa tao. Tumutulong siya sa tao. Pero nakalimutan niya ang Diyos. Jesus purposely omitted the first 4 commandments, which deals with the duty of man toward God. To God, yes. Bakit? Hindi na siya sumasama sa Diyos. Hindi na siya, iba na ang kanyang Diyos. Ang kanyang Diyos ay ang kanyang pera.